hanggang sa kaapu-apuhan. Kaya nga, unawain mong mabuti. Magsanay ka ng masaya sa Panginoon. Magsanay ka ng ikaw ay laging may kagalakan sa Panginoon. Si Zephaniah, ito po ay kasunod ng Habakuk. Pagkatapos po ng Habakuk, ang sumunod po ay Zephaniah. At kung titingnan po natin sa 2:19 o 3:19, may pangako po sa kanila ang Diyos. At kung ating uunawain ang pangako ng Diyos sa kanila, ano po ang pangako ng Diyos? Behold, all the time I will undo all that afflict thee, and I will save her that halted, and gather her that was driven out, and I will get them praise and fame in every land where they have been put to shame. Verse 20, at the time will I bring you again, even in the time that I gather you, for I will make you a name and a praise among all people of the earth. When I turn back your captivity before your eyes, saith the Lord. So yun pong pagsubok ay may takdang haba ng panahon. At dun po sa pagsubok, tayo po ay walang self-confident. Hindi po tayo self-confident, wala po tayong self-confidence. So when you are passing through tests and trials and seemingly you don't have money to buy for your food, alam mo, nahihiya ka eh. Subalit, ang sabi po dito, kahit na ikaw ay ang sabi rito, kahit na ikaw ay pautal-utal. Hallelujah. Sapagkat yun pong nahihiya ka sa kanyang sarili, magaling siyang magsalita. Pagkaharap niya, yung matatagumpay na tao, siya po ay nahihiya, siya po ay nadudungo. Ngunit pansinin po natin, may pangako ang Diyos, sa takda ninyo, kayo'y iaangat ko. Sa takdang oras, kayo'y pararangalan ko. Sa takdang panahon, ang pangalan ninyo ay dadakilain ko. Gusto mo bang maging dakila ang iyong pangalan? Iisa po ang gawain ng magiging dakila ang pangalan. Be great in believing. Magiging dakila sa pananampalataya kay Jesus. Amen. Magiging dakila sa pagpupuri at pagpapasalamat sa Panginoon. Magiging dakila sa paghahanda ng iyong pagtanggap sa malaking gagawin sa iyo ng Diyos. At ikaw ay darating doon sa takda mo. At ikaw ay makakaranas ng himala at pagpapala. And you will be marked with miracles. And God will be with you. And God will go with you. And you will understand what the fear of the Lord is. Because the fear of the Lord is the beginning of wisdom. And the beginning of wisdom is when you understand what is happening in your life. Nakukuha mo po? Kaya nga po, we were saved by grace through faith. And faith worketh only through love. Galatians 5:6. Atin pong unawain na ang pananalig mo ay kikilos lang pag ikaw ay nabubuhay sa pag-ibig. At ang pag-ibig ng Diyos ay makapangyarihan. Ang pag-ibig ni Kristo ay makapangyarihan. Atin pong unawain ang mangyayari sa hinaharap. Yan pong tinatawag na white throne judgment. At yun pong tinatawag na Bema judgment. Yun pong white throne judgment ay pagharap ng lahat ng tao. Yung mga namatay sa dagat, yun po'y bubuhayin. Yun pong mga namatay na nasunog, na walang natira kahit buto, yun po ay bubuhayin. Yun po ang hiwaga ng salita ng Diyos. Yung lahat ng namatay bubuhayin para humarap dun sa white throne judgments. At yun pong white throne judgment, lahat po doon ay hahatulat, ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Pero ang napakaganda po dito pa lamang sa ibabaw ng lupa, sigurado ka nang hindi ka haharap doon sa white throne judgment. Yun po ay nasa Book of Revelation at ibang topic po ulit yun.
Pero yun pong Bema judgment, ito po yung paghuhukom sa mga mananampalataya. Hindi para ibulid sa dagat-dagatang apoy, kundi bigyan ng papel. Ito po yung pagbibigay kung ano yung magiging role mo sa paghahari ng Panginoon. Sapagkat yung Jerusalem na gawa sa langit ay bababa sa Middle East, sa Mount of Olives, Zechariah 14. Doon po bababa yung Jerusalem that is made from heaven. At si Jesucristo ay maghahari for 1,000 years. At ikaw at ako ay may pwesto. Amen? May posisyon po tayo doon sa paghahari ng Panginoon. Yun po yung Bema judgment. At pansinin po natin, ano man ang ginawa mo at nabigo ka doon sa paggawa mo sa ipinagagawa ng Diyos, may posisyon ka pa rin. Nakukuha niyo po. Kaya nga po, ngayon pa lamang ay magpasya na tayo. Sapagkat ang sabi po bilang pagtatapos sa Romans 8, verse 1. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Ano po ang walking after the Spirit? Kailangan malaman mo kung ano yung walking after the Spirit. So, wala na po tayong kahatulan. Hindi na tayo haharap dun sa white throne judgment. Kaya nga po, we shall obtain mercy and find help in times of trouble. And atin pong unawaing mabuti. Ano po itong walking after the Spirit? Who walk not after the flesh, but who walk after the Spirit. Tingnan po natin kung paano. Sa Colossians chapter 3, ito po ang walking after the Spirit. Ang unang aayusin natin ay ang ating pag-iisip. Sa 3:1 ng Colossians, if you then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. So ano raw po ang ating hahanapin? Ano po ang ating hahanapin? Ang sabi po dito, seek those things. Hanapin mo yung mga bagay. Hallelujah. Which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Ano po ba yung mga bagay na nandun sa itaas, kung saan si Kristo ay nakaupo sa kanang kamay ng Diyos? So ano po ba ang ginagawa ng Diyos, ng Panginoong Hesukristo sa kanan ng kanyang Ama? Atin pong unawain that Jesus is our defense attorney. So He is defending us at the throne room of grace. Kaya nga po, kung ating unawain, ang tanging gagawin lamang natin is to believe. Believe, 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 believe. And then, ang pangalawang gagawin natin, hope and expect. Hope and expect. Hope and expect that your test and trial will pass. Amen po ba? Matatapos din yung iyong mga pagsubok at ang iyong mga tiisin. At natin pong unawain ang isa pang gawain natin sa verse 2. Set your affection on things above, not on things on the earth. Ano po ang affection? Ano ba yung nakakatawag ng iyong pansin? Ano ba yung nakakahikayat sa iyo? Ano ba yung gustong-gusto mong laging iniisip at tinitingnan? So yung affection po ay things that affected you. Things that magnetize you closer to the thing. Ano yung mga bagay na parang batubalaning nahihikayat ka? Kaya nga po ating unawain, ang sabi rito, lahat ng bagay na nasa itaas. Oh Lord, you have given to me all I need, and I pray for your will to be done.
I ask for your Spirit to work in my life, that I can be a blessing to you.